hinihikayat ko ang bawat isa na mag-open ng cam nila para makita ang kanilang guro, ang kanilang, ayan. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang ihanda ang ating sarili sa pamamagitan ng isang maikling panalangin. Mayroon ba sa inyo na gustong manguna sa ating maikling panalangin? Meron ba sa inyo na gustong manguna sa ating maikling panalangin? Yan, yes, Nadine. Pangunahan tayo ni Nadine sa ating maikling panalangin. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito na inanyayahan niyo po kami para matuto at nawa po ay gabayan niyo po kami sa umagang ito na nawa po ay gabayan niyo po ang aming mga guro na mas maging masigasig sa pagtuturo, ang mga estudyante na mas makinig at magbaon ng mga knowledge na kanilang babaunin sa araw-araw. In the name of the Lord, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ayan, maraming salamat na din sa pangunguna ng maikling panalangin. Maaari ko bang matanong ang ating secretary na Nicole na patungkol sa ating attendance sa araw na ito? Good morning po. Rinig po ba ako? Yes po. Ayun po. Wala naman pong liban sa klase ngayon, ma'am. Thank you, no? Mahusay na walang liban o walang absent ngayon sa araw na ito, no? Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, babalikan muna natin ang ating mga alituntunin sa ating classroom. Handa na ba? Ayan. Pwede tayo mag-heart react, ano, kung handa nang malaman ang ating mga alituntunin sa atin. Ayan, una, siyempre magpakita ng respeto sa lahat ng oras. So, ibig sabihin, kung tayo ay magpapakita ng respeto, igalang natin ang ating mga guro at mga kaklase sa chat man ito o kapag nag-on mic tayo or nag-camera tayo. Huwag tayong mang-insulto o mang-interrupt ng klase. So, pangalawa, gamitin natin ng wasto ang teknolohiya. So, siguraduhin ginagamit natin ang ating internet o ating gadgets para sa pag-aaral lamang. So, ibig sabihin kung tayo ay nasa klase ngayong araw na ito, wala tayong bubuksan na ibang tab or apps para sigurado na nakikinig tayo sa klase na to. Unless may ibibigay sa inyo si teacher na na kailangan yung puntahan na apps or website. Yes. Pangatlo, maging responsable sa mga sinasabi at ginagawa online. So, kung tayo ay magbibigay ng komento o ng message dito sa ating klase, galuin naging maayos at magkaroon ng paggalan. So, iwasang magpadala ng hindi angkop na mensahe o larawan sa ating klase. Naiintindihan ba? Yan, pwede tayong mag-heart o yan. Maraming salamat, no? So, ngayon, handa na ba kayo na simulan ng ating aralin? Ayan, nakikita ko yung mga heart reaction nyo, no? Ngayong handa na kayo, may ipapanood ako sa inyo na isang video na naglalaman patungkol sa hindi tamang gawain online. So, nakikita ba ang screen ni teacher? Nakikita po. Yes, ayan. So, pagkatapos ninyo mapanood ang video na ito, manghihikayat ako sa inyo ng ilan sa inyo ng inyong mga saloobin sa napanood yung video. So, malinaw ba? Okay. Kahit kailan Yan. Naririnig ba ang audio? Okay. Yes po. Okay, thank you po. kahit kailan nakakainis talaga tong si Marie. Ang pangit mo. Wala kang silbi.
Yan, napanood ba ng mabuti ang video? So ayan, ngayon, meron ba sa inyong gustong ang mag-share o ng kanilang saloobin o ano ay yung una nilang nakita or napansin sa kanilang napanood na video? Yes, Aisel? Meron po dong isang babae na naninira online. So, para sa akin po, kung okay lang naman na magsabi tayo ng opinion, ng saloobin natin sa kung ano yung nakikita natin. Pero kung hindi maganda yung sasabihin natin sa kanila, mas mabuting wag na lang natin sabihin na kagaya nung sa video kasi isipin na lang natin kung ano yung mararamdaman ng taong pagsasabihan natin ng ganon. Ayun lang po. Ayan, tama no na mabuti na hindi mabuti na nagkakaroon tayo ng isang hindi magandang hidwaan pagdating sa mga ganong mga sinasabi online. So, maraming salamat sa iyong kasagutan, no? Sa ano naman yung naramdaman nyo nung nalaman nyo o nakita ninyo na may ganito palang pangyayari sa social media? So, ano yung naramdaman ninyo nung yes, Nicolay? Nung napanood ko po ito, nasaktan po ako kasi nagkaroon din po ako ng experience na parang nabully po ako online. Kaya parang nakaka-relate po ako dun mismo sa isang estudyante at nakakalungkot po na hanggang ngayon nangyayari pa rin po yung ganitong bagay. Ayan lang po. Yes, masakit talaga, no? Tama, valid naman. Valid yung nararamdaman natin na masakit na na masabihan ka ng hindi maganda, no? Lalo na online. Even sa totoong buhay, masakit din kung ikaw ay makakarinig ng mga ganitong hindi tamang mga salita. So yes, Nadine, ano ang iyong naramdaman nang makita mo yung video? Nalungkot po ako dun sa nakita ko sa video kasi katulad po ng mga salita na 'pag sinasabi mo, parang in person, same lang din po sila ng magiging magiging epekto kapag online po ito sinabi. So, minsan umaabot din sa point na yung mga masasakit mong salita, talagang makakaapekto siya sa taong sinasabihan mo. Umaabot sa point na may gagawin silang masama sa sarili nila. Kaya nakakalungkot po talaga yun na yung mga ibang tao na masyado silang masama sa iba na napupush nila ibang tao na gawin yun sa kanila. Yun po. Tama, no, na nakakalungkot na may mga ganitong sitwasyon o mga pangyayari na nangyayari sa ating lipunan na hindi naman na dapat nangyayari, no, dahil tayo ay may mga isip na, may mga alam na natin ang mga tama at hindi tamang gawain. So, ayan, tama no, na nakakalungkot, nakakasakit. So, kayo naman, kung kayo naman ay makakasaksi ng mga ganitong gawain o mga pambubuli online, ano naman ang inyong mga aksyon? Ano ang inyong mga gagawin kung kayo ay mga saksi ng ganitong mga pangyayari? May gusto bang sumagot? Yes, again, Nicolay. Para po sa akin, siguro po hihingi po ako ng tulong sa mas nakakatanda kasi hindi ko po kayang labanan po ng mag-isa yung pangyayari na to. So sasabihin ko po yung nangyayari na nakakita po ako ng ganito o kaya po yung nabubuli ay kakausapin ko po o i-chat ko po at sasabihin na yung mga salita po na naririnig o nababasa niya online ay hindi lang po siya ganun. Parang hindi lang po siya yung tinutukoy doon. He or she is more than that po. They are more than that. Ayun po. Ayun. Tama no na tayo ay pwede tayo manghingi sa mga nakakatanda pa natin dahil tayo ay nasa minor or nasa grade 9. Well, meron tayong boses para masabi natin na hindi tamang gawain na yun. Pero mas maganda rin na meron tayong mas nakakatanda na kasama para sugpuin or lutasin ng mga ganitong mga gawain. Ayan. So ngayon na nagkaroon na kayo ng konting ideya sa ating mga gawain ngayon, magdadako naman tayo sa mas maganda pang gawain. Handa na ba ang bawat isa sa ating mas maganda pang gawain? Ayan.
So magsisend ako sa inyo ng isang link, no? Doon kayo ay magsasagot ng gawain. So for a while lamang. Yan. Ayan, paki-link ay paki-click ang link na aking sinend at tingnan kung ito ba ay accessible. Pwede tayong mag-off mic or mag-heart react kung ito ay accessible. Yan, nakaka-access na si Nadine, si Janela, ayan, si Vivian. Ayan, kung tayo ay nakapag-access na, no? Ito dapat ang ating nakikita sa ating screen. Ito ba ang inyo nakikita sa ating screen? Ayan, para bago tayo magsimula, ituturo ko muna sa inyo kung paano ito ating manavigate, ano. So, kailangan natin munang pindutin ang Get Started para mapunta dito sa part na ito. So, pagkatapos, pipindutin natin ang Play. And huwag kalimutan na bago tayo magsagot ay ilagay ang ating mga pangalan. So, halimbawa, akin ilalagay ang aking pangalan. Ayan. So, kapag nailagay ko na ang aking pangalan, i-enter natin ito. And dito na natin pwedeng masimulan ang pagsagot. So, para sa ating gawain, pipiliin nyo lamang ang sa tingin nyo ay tamang sagot ayon doon sa itinatanong. So, malinaw ba? May mga katanungan para sa ating gawain? So again, pipindutin nyo lamang dito sa mga options na ito kung ano sa tingin nyo ang tamang sagot doon sa itinatanong na ito. Okay? So meron lamang kayong 3 minuto upang matapos ang ating gawain. Okay na ba ang lahat? Meron ba sa inyo na hindi nakaka-access ng link? Lahat ba ay nakaka-access? Okay. So, kung wala man, pwede na kayo magsimulang magsagot.
Ayan, tapos na ang ating 3 minuto para magsagot ng ating gawain. So, remind ko lang ang lahat na mag-open cam ano sa ating klase ngayon para makita ni teacher kung ano yung pwesto nyo, baka nakahiga na kayo no na habang nakikinig ng ating klase. So, inaanyayahan ko na mag-open cam ang bawat isa. Ayan, may mga nag-open cam na. Salamat. So, ngayon, natatapos na tayo sa ating gawain. Ngayon naman ay susuriin na natin ang inyong mga kasagutan. So, handa na ba? Okay, wait lamang. So, ngayon, sa ating pagsusuri, meron ba sa inyong gustong magbahagi kung ano ang ang inyong mga nakita na hindi mga tamang gawain na nakalagay sa ating gawain? Ano yung mga hindi magandang gawain no na ating nakita sa ating wait lang. Yes, Vivian. Isa po sa mga nakita kong hindi magandang gawain mula dun sa activity ko ay ang pang-hack ng mga account po. So ayun no, isa sa mga hindi magandang gawain na nakita natin doon ay ang paghahack. So meron pa bang iba na nakita kayo na hindi magandang gawain? Yes, Janela. Meron din po doon yung cyberbullying kung saan may hindi sinasabi ang isang tao tungkol sa isang tao na hindi maganda online po, na maaring nakakasakit ng damdamin ng isang tao po. Kaya hindi po to tama. Ayan, tama na yung isa sa mga hindi tamang gawain o asal sa internet ay cyberbullying. So, meron pa bang ibang nakita? Wait lang. Yes, Angelica May. Ano po, isa po sa nakita ko po is yung pangungopya po ng gawa ng iba ng hindi nagbibigay ng credits. Yun, isa pa din yan na hindi dapat tayo nangunguha ng walang paalam, no? Kahit naman sa totoo in real life, no, kahit hindi man social media, hindi naman tama ang manguha ng hindi sa atin. So, as well as sa social media na hindi tayo dapat manguha ng gawa ng iba. So, meron pa ba tayong nakitang ibang hindi magandang gawain? Meron pa ba? Yes, Nadine? Meron din po dun yung nag-share po ng fake news without, checking kung tama po ba yung mga sources at tama po ba yung impormasyon na pinapakala. Yes, no? Isa din doon na nakalagay ay yung fake news, which is dapat kapag tayo ay nagsusuri o nagtitingin ng mga impormasyon, kailangan natin suriin muna ito para ma-verify na tama ang ating mga kakalap na impormasyon. So ngayon, dito sa ating mga nakuhang o mga nakitang hindi tamang gawain, ano naman kaya ang epekto nito sa ibang tao o sa inyong sarili kung ito ay magawa man sa inyo? So ano kaya ang maaaring maging epekto nito sa iba o sa inyong sarili kung ito ay magawa? Maaaring bang may sumagot? Pwede bang Miel? Pwede bang sagutin ang katanungan? Ano kaya ang pwedeng maging epekto nito kung tayo ay kung itong hindi tamang gawain ay nagawa sa inyo? Maaari bang mag-off mic? Yan. Siyempre po, hindi po magiging masaya kasi hindi naman po tama yung mga ginagawa na yan sa amin. Yes, tama no, hindi magiging masaya kung sa atin to, yun yung mararamdaman natin kung sa atin ito mangyayari. So meron pa bang ibang kasagutan? Maraming salamat, Miel. Yes, Nadine?
Kung yung hacking naman po yung mangyari sa atin, posible pong kumalat po yung mga pribadong impormasyon natin na maaaring maging nakakasama po para sa atin kasi syempre po importante po sa atin yung mga impormasyon na yun at hindi naman po dapat makita ng mga ibang tao. Tama, no, na dapat kung sinabi ng private, so dapat ikaw lang yung nakakita nito. So kapag nahack ito, no, hindi ito magandang um, na mangyayari sa atin. So, meron pa ba sa inyong ibang sagot? Miriam, pwede bang masagot mo ito? Yung ano ang pwede maging epekto sa iyo kung ito ay sa iyo nagawa ang mga hindi tamang gawa? Naririnig po ba ako? Yes po, Pasensya na po kung kailangan po lumapit laptop po kasi ito. Yan po. okay lang. Ayan. So, sa cyberbullying po ba o sa hacking pa rin po? Kahit ano diyan sa mga hindi mga tamang gawain sa Okay social po. media. So, kung mangyayari po man sa akin yung cyberbullying, nangyari na din po talaga. So, pwede ko din po magawa ng example. Nagkaroon po ako ng stress, anxiety, takot po. So, lagi po akong, pagiging kabado po sa pakikipag-usap at nawawalan na rin po ako ng tiwala sa sarili ko na makipahalubilo din po sa iba. Yun lang po. Ayun, no, nakakalungkot na nakakaramdam tayo ng mga ganong gawain since kapag tayo ay um, makakaranas sa mga ganitong gawain. So ngayon, kung kayo naman ang nakagawa ng mga hindi tamang gawain online or hindi tamang asal online, paano nyo maipapakita na gusto nyong itama ang inyong pagkakamali? So kung kayo naman ang nakagawa ng hindi tama online, ano naman ang gagawin nyo upang um, may tama ang inyong pagkakamali? Anyone? Yes, Vivian? Magandang umaga po. Ang aking nagawa ay mag-share po ng fake news. Katulad po nung ako po ay senior high, nag-share po ako sa aming class GC ng isang Facebook post na nakalagay ay suspended. And ang mali ko naman po is hindi pala po totoo ang shinare kong information. And ngayon po, meron pong mga naniwala at nag-absent po sila. Nung nalaman ko po na mali po ako, humingi po akong patawad sa mga naniwala po sa akin. At simula rin po nun ay natuto na rin po ako na magbasa po muna. Tingnan po muna, suriin po muna natin kung tama ba yung impormasyon na nababasa natin o kung galing yung information na yun sa isang credible na source. Yun lamang po. Maraming salamat. You know, minsan kasi na uuna yung excitement natin kapag suspended yung klase, kaya medyo mabilis yung kabay natin kapag nag-share na tayo ng ganitong informasyon. At maganda na ang ginawa mo ay humingi ka ng tawad para itama ang iyong pagkakamali. So, tama na manghingi tayo ng tawad, no? Sa inyo pong palagay, sapat na ang paghingi ng tawad kung tayo ay nagkamali? Meron pa ba kayang ibang pwedeng idagdag kung tayo ay nagkamali dahil naghingi na tayo ng tawad? So, sa tingin ninyo ba, meron pang maaari tayong pwedeng gawin upang itama ang iyong pagkakamali? Yes, Angelica May? Pagkatapos po humingi ng tawad is ibibigay na po natin yung tamang news po or tamang impormasyon sa mga classmate natin. Ibabahagi. Yun, no, tama na naibabahagi na natin after natin magkamali doon sa ating gawain. Ibabahagi na natin ang tamang impormasyon. So, ngayon, kapag naibahagi na natin ang tamang impormasyon at nakahingi na tayo ng tawad, ano kaya ang maaari nating karakter? Meron tayong karakter
para maging mapakita natin na itinatama natin ang ating pagkakamali. Yes, Janela? Sa pagtama po ng ating pagkakamali, nagkakaroon tayo ng pananagutan or accountability sa ginawa natin. May paninindigan tayo na magbabago na tayo at hindi na natin uulitin yung isang pagkakamali na ginawa natin. Yun Yun, no, lamang po. tama Thank na you po. maging accountable tayo doon sa nagawa nating pagkakamali. Kasi kung hindi natin magkakaroon ng accountability o pananagutan sa ating nagawang pagkakamali, hindi tayo magkakaroon ng realization sa ating mga nagawang pagkakamali. Ngayon, ngayon naman, ano kaya ang mararamdaman natin kung tayo ay mananahimik lamang sa mga ganitong sitwasyon? Kung tayo man ay makasaksi at nanahimik tayo, ano kaya ang ating mararamdaman? Maaaring bang may sumagot? Yes, Nicolay? Siguro po makakaramdam po tayo ng guilt po. Kasi parang hahabulin po tayo nung thought o Yes. kapag yung thought po natin na hindi po tayo nakatulong o wala po tayong ginawa para itama yung mali ng isang tao o yung mali po natin. Ayan, no, tama, no, na makakaroon tayo ng guilt o dahil hindi natin tayo bumoses kung ano yung dapat na gawin. So, ngayon, maraming salamat sa lahat ng sumagot sa ating mga katanungan sa pagsusuri ng ating gawain. Ngayon naman, upang paglalimin pa natin o ng ating aralin ngayon, dadako na tayo sa ating susunod na bahagi. Ayun, no? Magandang umaga. Ako si Teacher Nicole, no? Mukhang nakita ko na marami na kayong alam tungkol sa pagiging mapanagutan bilang isang mabuting digital citizen, no? So ngayon, no, ipapaunawa ni Teacher Nicole yung pagiging mabuting digital citizen na hindi lang sa pag-iwas ng mali, kundi yung pagsisikap sa pagiging responsable, magalang, at maingat sa bawat kilo sa digital world. So for a while, share ko lang yung screen. Ayan, nakikita ba? Ayan, okay. Kayo hindi ko nakikita. Sorry. Ayan. So, simulan natin, no? Bago tayo dumako sa discussion, no? Sa pagtatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nakakapagpahayag ng sapat at angkop na kamalayan sa pagiging mabuting digital citizen. Pangalawa, nakababalikat ng pananagutan sa pagsunod sa netiquette o mga alintuntunin ng pagiging mabuting digital citizen at nailalapat ang mga paraan upang mapaunlad ang sariling kamalayan sa pagiging mabuting digital citizen. Okay, next. So ano nga ba ang kahulugan ng digital citizen? Meron bang maaari magbasa? Sorry. Si Vivienne. Kahulugan ng digital citizen. Ang digital citizenship ay ang kakayahan ng isang individual na makilahok at gumamit ng digital na mundo ng ligtas at responsable, habang pinananatili ang respeto at tamang asas sa lahat ng uri ng online na pakikipag-ugnayan. Ayun, maraming salamat, no? Sinasabi dito, sa madaling salita, ang digital citizen ay yung kakayahan natin na gumamit ng internet ng ligtas, tama, at may respeto. Ibig sabihin, kapag nag-online ka, para ka rin kasing pumapasok sa isang barangay o komunidad, no? Kailangan mo maging ligtas para sa sarili mo, responsable sa mga gagawin mo, at maging magalang sa mga nakakasalamuha mo. Maliwanag ba? Artractive na yung tindahan. Ayun, maraming salamat. So,
Maaari bang basahin nito ni Janela? Rinig po ba ako? Yes po, rinig po kayo. Noong 2024, mayroong 86.98 million na gumagamit ng internet at 86.75 million ang gumagamit ng social media sa Pilipinas na nagpapakita ng malawak na pakikilahok sa digital na lipunan. Ayun, okay. Maraming salamat, no? So, nakita natin sa datos na merong 86.98 million na gumagamit ng internet. So, mahalaga na maging responsable, maging magalang, maging mapanuri kapag nakikilahok tayo sa online para mapanatili natin na positibo at ligtas ang digital world natin. Okay. So, ano-ano ba mga katangian ng digital citizen? Una, dapat responsable sa paggamit ng teknolohiya. Ibig sabihin, no, dapat maayos at tama mong ginagamit ang gadgets at internet. Halimbawa na lang sa sinabi ni Nadine kanina, no, na dapat yung mga information natin sa na pangsarili ay dapat hindi natin to sinishare sa online kasi maaari na makapahamak sa inyo, no? Baka magamit pa ito against sa inyo. Meron bang gustong share dito sa kung paano maging responsable sa paggamit ng teknolohiya? Meron ba? Okay, sige Nadine. Meron ka bang Parang ma-share? Apo. Karagdagan na lang din po na, ayan nga po, katulad po ng sinabi nyo na isang komunidad po ang pagpasok sa social media. Dapat po marunong po tayo na isipin kung sino-sino po ba yung makakahalubilo natin, kung ano po ba yung mararamdaman nila kapag may ginawa tayo at kung mag-post po tayo. Dapat po panatilihin natin yung, ayun nga po, yung maging marespeto po sa kapwa po natin. Kahit na tayo po ay nasa mga sulok ng internet at kung hindi man po tayo nakikilala po ng face-to-face po ng mga taong yun, dapat maging mabuti pa rin po tayong tao sa kanila. Ayun, maraming salamat, no? Tama yung sinabi mo na hindi din naman natin kilala yung mga tao sa online. Kaya dapat mahalaga na maging magalang, no? Maging responsable kapag gagamit tayo ng teknolohiya, no? So next naman is magalang sa online na pakikisalamuha. Diyan naman din papasok yung sinasabi ni Nadine na maging marespeto, no? Dapat nagpapakita tayo ng respeto sa bawat interaction natin sa online. Tandaan na kung hindi naman natin sasabihin ito ng harapan or personal, wag din natin i-type at i-post online. Dapat iniiwasan natin yung mga ganoong sitwasyon, no? Para hindi rin tayo nakakapanakit ng ibang tao. So, huli ay yung mapanuri sa impormasyon. Ibig sabihin, dapat gumagamit tayo ng critical na pag-iisip. Dapat hindi tayo basta naniniwala sa mga nakapost sa online kasi maaari na, for example, alam niyo ba yung AI? Artificial Intelligence, no? Maaari yun na minsan kasi hindi naman tama yung na-generate ni AI. Kaya dapat maging mapanuri tayo sa nakikita natin. Kasi minsan nakakalito, no? Lately nakakalito na kung totoo ba yung yung isang picture or yung video. Naalala ko merong senador na nag-share ng isang AI generated tapos parang sinasabi na tama to, ganito ganyan, dapat ganito yung tularan natin. Tapos AI generated naman pala yung shinare niya, no? So, okay. Naiintindihan ba? May mga katanungan? Wala naman? Okay. So, dahil tapos na tayo sa mga katangian, at tumungo naman tayo sa paraan ng pagiging mabuting digital citizen. So, dahil sinabi ko na kanina, yung pinakalas ay maging mapanuri, no? Dapat nagpa-fact check tayo bago mag-share ng post. At
Si Vivian ata yung nagsabi nun, nung parang may na-share siya na fake, sa suspension. So, ayun, dapat mahalaga na tignan natin kung totoo ba ito, kung tama ba itong balita na to bago natin ibahagi kasi ah, maaari na mali yung impormasyon. So, for example, yung nag-send ka ng suspension ngayon, tapos hindi pala totoo yun, edi absent yung mga kaklase mo, di ba? Edi napahamak din sila dahil dun sa na-share natin, no? Sa pangalawa naman ay dapat mag-set ng privacy settings para protektado ang impormasyon, no? Dapat gawin nating on only me yung mga information natin sa online. Dapat hindi dapat natin share yung mga personal information. For example, yung address, yung email mo, yung number mo, no? Dapat i-keep nyo lang sa sarili nyo yun, no? Pangatlo ay pag-iwas sa cyberbullying at paggamit ng magalang na pananalita. Sino yung nag-share kanina sa regarding dun sa cyberbully na naka-experience siya ng ng si Mariam ba yun? I think si Mariam yun, no? Ayun, dapat kapag dito sa online, dapat hindi tayo nananakit o nang iinsulto o mangbuli ng ibang tao online. Panatiliin natin na positibo at ligtas ang ating kapaligiran, no? For example, no, kilala niyo ba si Kim Atienza? Ay, yung sorry, Eman Atienza pala. Yung anak ni Kuya Kim, no? Recently lang, no, nabalita na nawala siya. So, sorry, trigger warning. Nawala siya dahil din sa epekto ng pananakit through online, no? Kaya dapat maging maingat tayo sa mga sinasabi natin, maging respeto sa mga kasama natin sa online. Ayun. Okay. Maliwanag ba? Heart react if maliwanag. Okay. Maaari bang basahin mo, Nicolay? Rinig po ba ako, ma'am? Yes po, rinig po. Okay po. Pananagutan bilang mabuting digital citizen. Ang salitang mapanagutan ay tumutukoy sa isang taong handang panindigan ang tungkulin na ipagkaloob sa kanya. Mayroon din siyang kahandaan na tanggapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang pagkukulang o pagkakamali sa pagtupad sa tungkulin. Ayun, maraming salamat, no? Sa mapanagutan, no? Dahil kanina nasabi natin na dapat kapag nagkakamali tayo, dapat marunong tayo mag-take accountable sa kung ano yung nagawa natin, no? And dapat kapag sabi dito, no, ang mapanagutan ay dapat handang panindigan ang mga tungkulin at tanggapin yung mga consequences sa kanilang actions, lalo na sa paggamit sa online. So, sabi dito, no, ayon sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, higit sa 5,000 katao na yung naaresto sa mga kasong may kaugnayan sa online crime sa unang kalahati ng taon 2025. Galing ito sa GMA, no? Napapakita kasi dito na maraming tao pa rin yung hindi responsable sa paggamit, hindi pa rin alam kung hindi pa rin marunong take accountable sa kung ano yung nagiging actions nila, no? Kaya bilang mga kabataan ngayon, no? Bilang mga kabataan, mahalaga na
matutunan natin ang pagsunod sa netiquette, no? Ano ba ang netiquette? Ang netiquette kasi ay yung pinagsamang word na net at etiquette. Basically, ito yung mga tamang asal sa online, no? Sa paggamit ng internet, katulad ng pagiging magalang, pagiging maingat sa sinasabi, at um, hindi basta-basta na nagbibigay ng impormasyon o balita na di pa napapatunayan. So basically, this parang rules, no? Ang netiquette. Kapag sinusunod kasi natin ito, pinapakita natin yung pagiging magalang, yung pagiging malasakit, pagiging mapanagutan sa kapwa at online community. Kaya, sa madaling salita, no, ang pagiging mabuting digital citizen ay hindi lang tungkol sa paggamit ng internet, kundi paggamit nito ng may respeto, ligtas at malasakit upang maging mas maayos yung digital na mundo natin. Ayun lamang, no? So bago tayo magtapos sa discussion, no, gusto kong iwan sa inyo na napaalala na kung kung paano ka kumilos online, ayun din yung reflection mo sa iyong pagkatao offline, no? Kaya piliin natin na maging mabuting digital citizen araw-araw. And ayun, may mga katanungan ba? Wala naman, no? Dahil dyan, gusto kong malaman kung dahil natapos na yung discussion natin, sinabi ko na lahat yung mga dapat na gawin nyo, no? Tingnan naman natin kung nailalapat nyo ba talaga yung natutunan nyo sa akin. Okay, for a while, send lang ako ng link. Nakikita ba? Accessible pa ba? Nasend ko na yung yung link sa Zoom. Bale, okay na ba? Na-access na ba? Okay, na-access na. Bale dito, ang gagawin natin ay basahin nyo yung tatlong sitwasyon at pumili lang kayo ng isang pinakamalapit sa inyong karanasan. Kung hindi naman karanasan, siguro yung kung ano yung madalas na nakikita nyo sa online. Tapos, sagutan nyo yung mga tanong sa tatlo hanggang limang pangungusap bawat isa. Tiyakin natin na pinapakita sa sagot ang pagiging isang mabuting digital citizen. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto dito. Bale dito, add lang kayo dito, add idea. Tapos, sagot ka lang kayo. Ang paraan, ganito. Tapos yung name nyo, huwag nyo kakalimutan yung name nyo. Kasi hindi ko kayo may scorean. Ayan. Tapos save lang. Ayan, meron na. Bale, wait. For a while. Pakita ko lang yung paano ko kayo gigradean dito. Ayan. Bale, i-grade ko kayo dito sa base sa nilalaman at kaugnayan nyo, paglalapat ng paraan at kalinawan ng paliwanag. Bale, ang ating gawain ay 20 points, kaya maging dapat yung makikita ko yung gawa nyo na base dito sa rubric na ito. Yan lamang. Start na po kayo ng 3 minutes.
Dalawang minuto na lamang. Isang minuto. Paki-submit na po yung mga gawa nyo. Okay, time's up na. Paki-submit na yung mga gawa nyo. Meron bang pwedeng mag-share? Check ko ngayon kung sino nakapag-submit na rin. Siguro si Nadine Piad, yung pwede kong tawagin. Maaari mo bang i-share yung sagot mo? Good morning po. So, ang napili ko pong sitwasyon is yung sitwasyon 1, kung saan si Annalyn ay gumagamit po ng AI. So, kung ako po ay nasa posisyon ni Annalyn, sisikapin ko po na hindi gumamit ng AI sa aking proyekto kasi para talagang mahasa ko yung mga skills ko and talagang makita ko kung meron talaga akong natutunan sa pagtuturo sa akin and kung maa-apply ko ito sa proyekto. So, kung kinakailangan talaga na gumamit ako ng AI, sisikapin ko na wag siyang gamitin ng buo at kahit papaano ay lagyan pa rin siya ng human touch kumbaga para talagang masabi na hindi lang ako umasa o ipinagawa yun sa iba yung project ko. Yun po. Ayun. Maraming salamat, no? So, nakita natin kung mukhang na-apply mo ng yung pagiging mabuting digital citizen. Ngayon, tumungo naman tayo sa susunod na gawain. Magsasend lang ako ng link uli for a while. Naisend ko na. Accessible na ba? Heart rock if accessible na. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para dito. Maaari na kayo magsimula. Salamat.
30 seconds na lamang. Paki-finalize na yung mga sagot nyo. Ayun, tapos na. Tapos na ang iyong quiz. Okay, para sa next naman na gawain natin, Teacher Marbs. Ayan, para sa ating panghuling gawain, handa na ba? Gising pa ba ang lahat? Ayan, mukhang gising pa ba ang lahat? Wait lamang. Yan, may mga gising pa, no? May mga, para sa ating panghuling gawain, tayo yung magkakaroon ng, magbibideo okay tayo, no? No, para ang ating gagawin lamang ay huhulaan natin ang dinidescribe, may kakanta sa video at huhulaan natin kung ano yung salitang dinidescribe doon sa mga sa video. Malinaw ba? Huhulaan natin or alamin natin kung ano yung dinidescribe na salita doon sa kinakantang video. So, ayan. Pagod natin. Naririnig ba? Okay, sige. Ayan. Medyo nag-loading lang tayo, no? Wait for a while, meron lamang aayusin si teacher na saglit lamang. Yan, nakikita ba? Mabuting asal sa internet. Yan ang sekreto ng tamang mindset. Net at etiquette pinagsama para sa asal na maganda. Badam dam 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 baram dam 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 baram dam. Ayan, meron bang gustong magsagot o meron ba nakakaalam ng sagot o salita na dinidescribe ng kanta? Yes, Angelica May? Netiquette po. Ayan, tingnan natin no kung tama yung iyong sagot. Ayan, tama na netiquette no, yung mabuting asal na ating ipinapakita sa internet. So para sa ating pangalawang salita, Bago mag-post, siguraduhin mo na balita'y totoo at may patunay na tama. Ipil sa'y labanan, suriin ang ilang galia. Badam-dam, dam, 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 badam-dam. yan, meron bang gustong sumagot? Yes, Isel? Fact check po. Ayan, tingnan natin kung tama yung sagot, ano? Ayan, tama na fact check. Yung mag-check muna tayo ng impormasyon bago tayo mag-share, no? Para din sa ikakabuti ng lahat. So, para sa ating huling salita,
Sa internet, nag-isip sandali, bago mag-post ng padali-dali. Kung nagkamali, huwag takbuhan, aminin ng buong kalooban. Baram, dam, 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 baram, dam, 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 baram, dam. Ayan. Sobrang ganda ng boses ni teacher. Meron bang gustong magsagot kung ano ang salitang kanyang dinedescribe? Yes, Picolay? Mapanagutan po ata. Yan. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Ano? Yan. Tama na mapanagutan yung isipin muna natin yung kung tama ba o yung ating sinasabi no o wag tayong mag-post ng padali-dali din kung alam nat kung para tayo ay hindi magkamali at kung tayo man ay magkamali ay maging mapanagutan tayo sa ating ah, ginawang hindi tama, no? So, doon tayo, no? Doon natin tinatapos ang ating aralin sa araw na ito. So, tandaan, sa online man o sa tunay na buhay, maging mapanuri, mapagmalasakit, responsable, at mapanagutan. So, ipinapakita ang tunay na kabutihang asal, ipinapakita ang tunay na kabutihang asal kahit sa digital na daigdig. Ayan, paalam. At magkita tayo sa ating susunod na klase. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat po. Wait, hindi po magle-leave kasi may post-con po kami for the evaluators. Bale dito, bibigay ng comments ang mga evaluators po namin. Ayun po, Teacher Mara, Teacher Tina, and Teacher Mara uli. And picture din po tayo mamaya. Ayan, teacher, naririnig ba ako? So, Yes ako po, na lang, teacher. ayan, ako na lang una magsalita. Sige. Pagbati muli teacher Nicole and teacher Marbs no pangalawang demo nyo na to. And grabe yung improvement nyo from the first demo nyo ng face-to-face tayo nagkita. And para mag-comment sa um, tech integ. So, para kay Teacher Marbs, wala akong avoid sa'yo eh. Kasi ang galing mo and ang ganda ng choices ng tech integration mo, no? From dun sa video mo, na ginamit mo din yung face-to-face na nag-demo ka para dun sa ah, unang activity mo ay maganda din. And yung ano to, Blooklet, actually nagsagot din kasi ako eh. And tinignan ko siya, and maganda yung paggamit mo ng booklet kasi nakikita mo din dun yung naging sagot mo and ah makikita mo, review mo kung ano saan part ka nagkamali and saan part ka naging tama. And yung paggamit mo ng Figma para sa ChalkTalk, actually maganda siya kasi malaki yung space nung website or app ba yon para mas maging organized yung pag-ChalkTalk mo. And ang witty nung last ano mo eh, nung last tech intake mo, yung Vimeo, yung paggamit mo nung kanta. And nakaka-engage siya sa mga student and also para sa aming mga evaluator. So napapakanta din kami nila teacher para sa kanila teacher Tina and napapahula din. So ang galing ng choices mo ng tech integration and para naman kay teacher Nicole, yung paggamit mo ng Genially, aside from Canva na commonly ginagamit natin, di ba, kapag gumagamit ng mga PPT and such. So, maganda rin siya and highly recommending kasi yung Genially when it comes sa paggamit ng PPT. And maganda rin yung sa Tricydermo kasi alam mo kung bakit. Kasi pwede ka maglagay ng argument dun sa ideas ng mga kaklase mo na nilagay nila. Kasi nakita ko, yung binuksan ko rin kasi yung app. So, nakita ko na, ay maganda siya kasi pwede ka debate if may part na sa tingin mo ay hindi tama ang sinagot ng other people. So, highly recommended siya para sa interaction. And yung sa flexi quiz mo, maganda rin siya kasi aside from using the common na ginagamit ng ibang teacher. Kaso nga lang walang instruction nga lang teacher na nakalagay sa quiz. So,
Better siguro na pagpipili ng tech integration sa quiz din kasi mahalaga din na may instruction ka kasi baka kasi malito yung mga students. Paano ba gagawin ko dito? Check ko ba to lahat or i-X ko ba? So better yun yung gawin mo sa susunod. And yun, maganda rin naman yung mga choices and tech integration mo. So baka sila Teacher Tina and Teacher Mara may other comment pa sa akin. So yung pagbati bullying. Maraming salamat, Teacher Thank you Mara. po. Ayun, si Tina po ba muna? Si Teacher Tina po ba? Kahit sino po sa inyong dalawa po. Ayun, magandang umaga po. And again, congratulations, teachers. Para sa continue sa first demo teacher, maganda yung mga naging tech integrations na ginamit. And then, una rin yung pag-sympathize sa mga nagiging sagot ng students sa pag-acknowledge ng feelings nila. Like, for example, yung mga naging comment ni teacher na nakakalungkot na nararanasan mo ito, ganito, ganyan. And then, neat din yung naging digital chalk talk. However, kinoment ko rin dito na masyadong maliit yung font na ginamit sa chalk talk. Siguro pwede natin kung maliit talaga yung font na nandun sa website na yun, pwede na lang nating i-zoom para mas makita pa. And then masyadong magkakalayo yung naging yung chalk talk. Pero neat naman siya, ayun nga, pwede nating i-zoom na lang siya para mas makita pa ng students. And then, siguro dun sa naging closing activity natin, maganda naman siya, kaso recommended kasi sa closing activity na usually dapat naglalast lang siya ng 2 to 3 minutes lang to formally close lang din yung naging discussion. So, instead of pagkakaroon ng recitation, ganon, siguro pwedeng ipanood na lang ni teacher yung naging video. Tapos, nandun na rin yung sagot, ganito, ganyan, para mag-close lang yung discussion. Kasi kapag yung students pa yung magre-recite kung ano yung sagot sa ganito, ganyan, magkakain pa siya ng mas mahabang oras. And then, para naman sa second demo teacher, para sa continue, maganda yung mga examples na binigay niya. Relatable ito, nakikita natin siya ngayon and nangyayari talaga sa kasalukuyan. And then, nagkaroon din ng two-way abstraction. Kitang-kita yung improvements ni teacher this time sa pagkakaroon ng two-way abstraction kasi kada nagdi-discuss si teacher, tinatanong niya sa mga students kung kayo, naka-experience naman na kayo nito, share nyo naman, baka pwede kayong mag-share ganito, ganyan. So maganda siya kasi na-acknowledge din yung mga experiences ng bata and nako-connecta siya sa nagiging discussion, so mas nagiging richer yung discussion. Sa avoid naman, ayun, siguro hindi masyadong napalalim yung naging application. Medyo kinulang lang ako sa pagpapalalim sa application. Although, ayun nga, nasabi ni Teacher Mara na maganda yung naging application natin. Siguro ano lang, yung pagtawag pa sa ibang students sa application kung ano yung mga naging sagot nyo, ganito, ganyan. Ayun lang naman. And again, congratulations, teachers. Maraming salamat po, Teacher Mara. Ayan, congratulations for both demo teachers. Pwede bang copy-paste na lang kasi ang dami nilang sinabi. Pero ayan, eto. Kay Teacher Marvs, no? For continue, maayos yung mga presentations kasi hindi siya masakit sa mata and minimal lang yung mga image. And good thing na own video yung motivational, no? At napakita naman yan sa face-to-face at recommendable siya kasi own video yung ginawa. At meron ding, ayun, napapalalim din yung mga sagot nila students at yung sa paggawa, sa motivational ba yun, yung ginawa yung panuto na step by step. Pero sana present muna yung pangkalahatang panuto. Yun lang yung avoid ko kay Teacher Marvs, no? And na the values showed naman at congratulations. Maganda rin yung chalk talk ni teacher. And for Teacher Nicole, yan, recommendable din yung presentations kasi yung sa abstractions is hindi din siya masakit sa mata, no? Yung minimal images and related din yung mga images sa abstractions. So, yung avoid ko lang kay Teacher Nicole is meron kang orasan sa gilid mo, no? Ayun.
ewan ko lang kung ako lang kung nakakailang kasi siya, baka kasi ma-misunderstood nila students, no, kung ano ba yung orasan na nasa gilid mo. So basically, pwede namang sa Zoom na lang din yung orasan. Yeah. So sa closing activity, recommendable and witty siya. And congratulations ulit. Yeah. Thank you so much. Thank you po. I think sa Zoom po ata yun, teacher. Kasi di ba may timer po, tapos sa akin po ako po yung host, kaya siguro po nakikita. Okay. Ayun, pero thank you po. Pwede po Thank you mag-picture po. po, teacher. Ayan. Pa-on cam po ng mga participants po, tsaka evaluators po. Si Asial ba yung pronunciation? Pwede pong pa-on cam po. Ayun. At Ayan. sila Teacher Tina pala, tsaka si Teacher Mara. Wala pa po. Ayun. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayun. Maraming salamat po sa mga participants Maraming and salamat po. evaluators po. Sorry Thank din you. po sa delay ng demo. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you Thank po. you po. Bye-bye po. Thank you po. Congrats, Mars. Thank Thank you po. you. Congrats, Alex. Recording.